First day ng ating Visayas and Mindanao Loop at ito yung ating starting mileage, 230,000 kilometers. Ito yung simula ng bilang natin hanggang makauwi tayo ng Manila. Shout out from Pagsanhan. Alright, so bye-bye nyo mga maneho. Tatawid tayo ng Visayas Mindanao, walang palit-palit ng drive belt. Same pa din, pero meron ng extra in case lang. And solid talaga itong Navara. So samahan nyo ako, samahan nyo ako. Another 1 month na biyahe ito mga kamanayo mula Visayas hanggang Mindanao. Siyempre para mag-upgrade ng mga steering sa mga sasakyan. And siyempre, pakita ang Pilipinas. Excited na ako. See you. So maganda yung biyahe natin. Going to Daet tayo kasi bukas commit yung mga kamanayo natin sa Daet. May 1 ngayon kaya busy sila. And doon tayong papagabi. Magandang dumaan dito sa may Santa Elena going to Daet. Rough road yan ha. Tapos ito yung familiar na puno na tinitigilan ko dito pag pupunta ako ng Bicol. Maganda kasi ang likod nito. O diba? Sunset. Ganda diba? Tumatambay ka dito lagi. Hi ka naman. Mga gabi na tayo makarating sa Daet. Mga 1 oras pa yata biyahe. Nangingi ba kayo ng pera dito lagi? Opo. Pakilala naman kayo, dali. Oh. Minsan lang po pag walang pasok. Oh, mag-hi muna kayo, dali. Hi muna, hi. Oh, kaway lang, kaway. Good morning, Camarines Sur, Pili. At yan ang Mount Isarog sa back road natin. Dito tayo nag-overnight. Going to Legazpi tayo and then Sorsogon and then makatawid na tayo ng Visayas. Sa may Pinabakdaw, malapit na tayo sa Tacloban. May sea of cloud. Pero this time sa San Ricardo Port ako dadaan patawid ng Mindanao kasi mas mabilis daw doon. Ibibida ko rin yung aking portable water station. Siyempre dito tayo nakatira sa pickup kaya mapapanatiling malinis. Dahil dyan mas magaan yung aking buhay. Pagkatapos ko sa Surigao City, diretso tayo ng Butuan going to Cagayan de Oro and part ng Iligan, then baba tayo ng Bukidnon going to Davao. Coming from Bukidnon, nakarating tayo dito sa may Talaingod. Going to Davao de Oro. Sea of clouds, ganda. Good morning na good morning. Yung mga manok. Uy, may bahay dun oh. So hindi ako dumaan sa Buda. Dito ako dumaan sa may papuntang Tagum City. Magda-Davao de Oro muna ako bago magda-Davao City. Ganda ng bahay na yun oh. 360 view. 2 oras na lang nasa Mayana na ako, Compostela, Davao de Oro. So far, ganda ng biyahe natin dito. May nakita akong malaking puno kayo na doon. Nagulat nga ako pero first time ko lang. So yan, let's go. Sobrang bilis ko lang sa Davao de Oro. At pupunta na ako ng Davao City pero pabalik tayo next time. See you Davao de Oro soon. 219 saka 289. 18 at 24 size para sa Nissan Navara. Meron dito mga mahal, mga 1,000. Pag Bosch, medyo mahal ng konti. Sige na lang, kasi kailangan ko talaga. 1824 para sa Nissan Navara. Bosch brand. So ngayon, gamit tayo ng Bosch. Hindi kasi ganun kamahal eh. Yan ang sasakyan natin. Yung orange na yan. Madali lang itong i-install. Kasi nga nag-uulan pag gabi dito. Yung maliit, ano yan, 18 yan. Yung malaki ay 24. Tatanggalin lang natin ha, madali lang to. So, angat tapos gitna and then tulak. Itin natin yung Bosch. Op. Ito lang kasimple oh. Pasok lang dito.
Ito naman luma, kaya siya nag-iingay kasi punit na pala yung dulo. Type S. Tapos Bosch. Ayos. Oh, ayan na, makulimlim na oh. Nagbabadya ng ulan sa hapon. So, meron na tayong bagong wiper. Ready na ulit. So, SM Legoland. After nito, Jensa na tayo. Maganda yung biyahe natin. Starting from Bicol, Samar, Leyte, Surigao, Iligan, yan. And then, ang bago sa ruta ko ngayon ay meron akong Bohol Loop. Laking tulong nito kahit umuulan, huwag lang sobrang lakas. Kitang-kita mo pa rin yung kalsada kahit gabi. Bando o fan belt. Sa totoo lang, gusto kong ma-experience maputulan ng drive belt. Ito, 232,000 yung tinakbo nito. Wala pa akong pinapalitan kundi steering belt lang. Wala pa talaga. Kapag naputulan tayo ng drive belt, especially sa Nissan, usually, ang mawawala lang talaga ay alternator, sa aircon. Pag tumatakbo tayo, tapos naputol yung belt, aandar ka pa din. Kasi syempre, yung battery supply, hindi lang siya mag-recharge, pero may battery ka pa rin para paandrin yung mga sensor, yung gas pedal, saka yung buong ECU. Yung manibela mo magaan pa rin. Kasi nga may separate siya, steering belt. Sabihin nun, nakakauwi ka pa rin pag naputulan ka ng ganitong belt. Ngayon, gusto ko lang siya experience, pero at least meron lang akong baon. Ang curious lang ako, anong pakiramdam pag naputol? Ramdam mo ba? Pansin mo ba? Or kakalampag sa hood? Or... Pero so far, hindi siya nakakasira ng sasakyan. Or unless kung maputol tapos pumulupot sa fan, pwede rin, worst case scenario. Pero so far, wala siyang magiging problema. So, good morning Davao. And yan ang baon natin. Ito yung baon ko. In case na maputulan talaga ako. Pero hindi pa ako nagpapalit sa so far ngayon. 5 years old na Navara. 232,000 tinakbo. Wala pa rin. Six lane galing ng Lake Cebu. Tapos may overview dito. Ito ang Seven Falls ng Lake Cebu. Nakarating tayo dito. Ganda. Ito na yung pinakamalaking falls na narating ko. Malawak siya. Bagsak na. Ganda. Ito naman yung pangalawang falls. Mas mahaba to. Tapos yung zipline, kita ba? Ganda. Pwedeng lakarin pa baba. Ang ganda to. Yun. Ang ganda ng Lake Cebu. Pag nasa South Cotabato kayo, puntahan nyo to. Sultan Kudarat. Pagitan ng South saka North Cotabato. Simple lang hapon dito, hindi nagmamadali. Pag sa Manila, feel na feel mo lagi yung pagmamadali, So, galing tayo kahapon sa Lake Cebu. Umabot na ng 2,500 kilometers. Ito pa lang tayo sa may Cotabato area. Bukas, nasa Isola na ako. Yung buong North Cotabato, then going to Pagadian. Kasi pupunta pa tayo ng Zamboanga. Medyo laid back yung buhay dito. Kaya parang yung mga tao kapag hapon may daldalang pagkain. Sa Manila kasi wala na yung routine na hapon. Lahat may kanya-kanyang lakad. So ayan, magandang hapon. Tacorong, Sultan Kudarat. Good morning, Isolan, Sultan Kudarat. So mag-breakfast tayo sa Jollibee. And today yung ating biyahe papuntang Kidapawan, Digos, and then akit ng North Cotabato.
yan, good morning. Simple lang buhay dito, hindi traffic kahit maaga. So breakfast lang tayo, breakfast. Nung nakarang taon dito ako dumaan galing sa Pagadian to Zamboanga. Dito nalaglag yung trifold na cover ko. Kaya memorable sa akin lugar na to. At the same time, extra careful din kapag tatawid kayo dito. Good morning, Paseo del Mar, Zamboanga City. Papainit ako ng para sa kape. Gamit yung ating butane. And yeah, so far pangatlong beses ko na dito. And iba, maganda dito. Saktong-sakto yung dating ko. Maaga. Feeling ko tuloy kanina nag-drive ako. Parang feeling ko ang lapit na lang ng Pilipinas. 19 days na ako nasa kalsada. Dahil sa kotseng ito, nahatid tayo ulit dito sa Zamboanga City. Doon na yung Basilan. Last year, nakatawid tayo dyan. But this time, so hindi muna. Ayan yung mga barko. Yan yung pier. Diyan ako sumakay last year. Gamit nating butane. And tama wala pang masyadong tao. Uy, labas na yung araw. Good morning, Zamboanga City. Meron tayong maliit ng puwan. After ko ng Zamboanga City, akit ako ng Iligan, sa Marawi, and then going to Cagayan de Oro. Kasi sa Cagayan de Oro, dun yung sakay na puntang Bohol. Pinaka-excited talaga ako. Syempre, madami ako namin talaga ng mga maneho. Nagpa-upgrade na kailang manibela sa steering. Basically, isa sa mga purpose kung bakit ako umikot sa Pilipinas. And nag-focus talaga ako dyan sa steering issues. Ito yung opposite ng Light Ferry. Ito yung mga pamasahe. So, Cagayan to Cebu, vice versa. Cagayan to Jagna, vice versa. Nasa 8,000 SUV, AUV. Ayan ang pamasahe dito, Light Ferry. So, pasok tayo. Tinawagan tayo sa wakas dito sa may Light Ferries. Makakasakay na tayo mamayang gabi. 8,880 ang pamasahe. Tapos 8 hours ang biyahe. Alas 10 ang alis namin dito sa Cagayan. Dating sa Bohol ay mga 7 siguro. So yan, cleared na ng Coast Guard. Ready to go na tayo sa gate 3. Pero yun, mamaya pang gabi yun. So magkalagalam na tayo. Pag mga ganitong sasakay na ng barko, kailangan talaga meron kang photocopy ng mga ORCR kasi kailangan talaga siya. So full tank tayo. Galing dito sa SM Downtown. Punta na ako sa may pier. Paalam muna Mindanao. Explore naman natin yung Visayas. Especially Bohol. First time ko talaga sa Bohol. Ito yung pinaka-pasukan lahat. Tama ba? Dito nga ba? Oo, dito nga. Ayun. Sa dulo yung mga kotse pick-up. Start na pumasok mga sakyan. Patras. Ayan na, naka-park na kami, pila-pila na. Malaki din tong barko. Tapos may mga safety na tali. Doon tayo naka-park. Ayan, ito na yung sakay. Puro truck na yan. Paligiran tayo. Malapit na tayo. Malapit na. Medyo maalan siya kanina. Kaya nagising din ako. Good morning, Pilipinas.
Welcome to Bohol. Yes, exciting. Pangatlong beses ko sa Pilipinas. First time ko sa Bohol. Ayun, minahan siya ng limestone. Ang camping site natin. Nagluluto muna ako ng noodles na ricey. Saka itlog. Ilalaga natin dito. Maganda kasi yung ating view eh. Dagat. Mga 3 itlog lang siguro. Tapos lalagyan natin ng tubig. Uy, gumukulo na. Mga ilang minuto pa kasi itlog yan eh. Uy, sabog-sabog. Malakas yung apoy ko. Wow, rice noodles nga. Yay, sarap ng breakfast ko. Kape, noodles na mayroong itlog, saka isang presto cream. Mas masarap to, rice noodles to eh. Dito sa Bohol, halos similar yung kalsada sa Cebu. Coastal Road. Bumabaybay sa daming dagat. Bohol Cultural Village. Mga 70 years na po itong blacksmith dito sa Luway. Oo. Iba po kita ni tatay yung magkuhay ko niya. Ito po yung ginagawa ni tatay. Pero recycled metal po siya. Sa leaf spring na sirang sasakyan, yun po yung ginagawa. oo nga, matibay nga yung bakal na yun. Ito po yung next natin. Sugar. Yung mga sugar. Ah, Gawa po oo. siya sa coconut nectar. Pwede rin po siya sa kape. Like, Iba pa yun sa sa tubo? Iba pa yun? iba po yun. Ito sa... Nectar po talaga. Yung lambanog na first po na Ayos? First na po. Ayan na yan. Ito po yung mealworm, sir. Mealworm. Opo. Yung larvae ng darkling beetle. So, ito po yung nangingitlog. At saka yung itlog niya magiging mealworm. So, ito po yung Uy. life cycle niya. Ganun ba? Mga 2 weeks. Then, egg. So, sila yan. Sila ito. Opo. Sila. So, magiging pupa din po sila para ready na din po itong maging darkling beetle. So, nagiging... Ito muna sila bago nagiging ganyan? Ganito po muna. Ha? Oo. Ito po yung una, ito yung nangingitlog at saka yung itlog niya magiging mealworm. Oo, tapos... At saka yung ganito, i-isolate sila para magiging pupa. And then after mga ilang weeks, magiging pupa na sila. Ito po yung next, yung kalamay. Kalamay. Alam niyo po yung kalamay, sir? Kalamay. O, kalamay. O, kalamay. Oo. Ito po yung kalamay. Hello po. Isa po sa sweet na Good morning, kalamay making. Kumain ako ng Kumain ka ng worm. uod. Try this. Para Magkano yung mga ganyan? 50 pesos. 10 pesos. Gano'ng katagal to pag nabiyahe? 7 days. 12 days. Mga di ako umabot na. Kailan ka pa mauwi? Ano pa ako 2 weeks may git pa ako eh. Babay ka dito. Everyday kami nagluluto. Yes. Ito po mismo yan. Ang assurance lang natin dito is puro bago yung natin. Kasi everyday So kami hanggang 12 days lang siya? Yeah, more than that. Baka pwede ako wala, mag-work. basta lang wala na siyang hindi siya magbumold. Pwede siyang kainin. Sarap pa. Kasi wala walang mga preservatives ganyan lang. Baka hindi siya dumidikit dito. Lipa weaving. Good morning, So ma'am. ito yun, sir. Oo, Dito sa taas. siya mismo ginagawa. Yung handmade na
Traditional diba? roof ng Pinoy. So, dapat ito straight ito, sir. Oh, yeah. Yes. Na fold. Okay. Okay. Ito, sir. Kunin mo siya. Dito po, itusok po dito. Okay. Okay. Yes. Ganyan. Okay. Okay, sir. Yeah. Tusok mo sa ilalim po dito. Okay, good. On the way naman tayo sa Panglao. Oh, ito na nga. Kakaliwa tayo dito. Tagbiliran City proper. Dito tayo sa Panglao. Alam niyo ba, napakadaming nabara dito. Welcome, Municipality of Dawis. Ganda ng dagat. Ano yan? Ano yung boulevard na yan? Hindi, kalsada pala yan. Pero ang ganda. Iba ka Bohol. Iba din yung ganda mo no? Dito pala sa Bohol, walang traffic dito. Ang daming sanga-sanga na kalsada, pero hindi siya nagka-traffic. Ang maraming way para makarating sa isang destination. Pwedeng sa likod, sa gilid, sa labas. Ganun siya, para siyang isang web. Ang dami rin mga old houses pa rin. Ito, mga lumang bahay na magaganda pa. Ayun na, parang uulan na. Malapit na tayo sa may Chocolate Hills sa may Carmen. Dito kasi sa Bohol, walang masyadong malawak na flat land para sa mga rice fields. So madalas ganito lang dito. Halos magkakaparehas yung itsura nung uhugis nung nung palayan. Laging straight pag ganun. Ganito rin, hindi siya ganun kalawak. Ang lakas ng hangin May mga puno ng nyug sa gilid ng kalsada, kaya minsan nakakatakot. Malaglagan ng buko. Dito sa Bohol, kahit iskinita, sementado. Farmland. Maliit lang talaga siya, hindi siya malaki. Umuulan yung pagpunta natin ng Chocolate Hills sa Bohol. Nakaka-excite. Ayan ang gamit natin, lagay ng mga damit. Nasa likod niya yung Chocolate Hills. So iikot tayo. Ayun meron na yata. Ayun, nakikita ko na. Magtanong nga tayo to kay Kuya. Kuya, saan yung Chocolate Hills? Magahan, sir. Diretso lang? Mabilis diretso lang. lang, Thank you. Okay, eto na. Papasok na tayo sa Chocolate Hills. Alright. Oo nga, totoo nga. Legit. So sa mga naka 4 wheels, kukuha daw tayo ng ticket para sa parking lot. And then saka may shuttle papunta paakyat. Dito yung way up going to Chocolate Hills. Going uphill. Let's go. Oh, ano kaya mayroon dyan? Na-excite lang ako. Siyempre. Overtake. Uy, eto na. Totoo nga, legit. Legit. Wow. I'm so happy. Oo nga, legit nga talaga. Teka, ando ba yung resort? So park tayo dito. May akit tayo dyan sa taas na yan. Yan yata yung pinaka-view deck. Taas. Tingin ako. Kulang sa exercise.
Ano yan? Ito sa kabila. Ano bang magandang view dito? Flying approval after 8 in the morning. Ganda. Okay, mas madaling bumaba. Nakating na natin ang ball and then Cebu na tayo. Pakita tayo sa Manila. So basically, Nisa Navarra, hinatid tayo ng Batiwasay dito sa Chocolate Hills. Solid. Nakakita tayo sa taas. Nandun yung mga magandang view ng Chocolate Hills 360. Goodbye Bohol. Until next time. Okay, dito naman tayo. Bisitahin natin yung Bohol Tarsier Conservation Area. Alright, daming turista. Tara, let's go. So may pathway naman siya. So may directions naman. Nasaan? Sarap ng tulog na. Going to Luway na tayo. Nakapark yung ating kotse. Ito yung man-made forest. Ang ganda. So maraming tumitigil dito para magka-picture. Sobrang successful lang ating Bohol trip. All the way to Manila, sobrang wala akong naging problema. Hindi ako nabutasan ng gulong. Sobrang smooth ng pangatlong loop na to. Hoping ako ng marami pang mabit na bagong kamaneho natin. Next, Visayas and Mindanao loop. Probably, baka itong darating October to November. This year din. So, sobrang thank you sa lahat ng mga namit ko. Salamat sa support. Until next time.